God, sa pagmata ng O Diyos, ihatan, Lord God, ng pusong gabas, Lord God, especially Lord God, sa masyado sa Lord, we pray, Father God, sa among mga kaigsuunan, Ginoo, na pasailang kadalanan, Lord God, padulong ko sa church, Lord, we pray, Lord God, for your protection, Ginoo, Ginoo, mag-guide sila, Lord God, na makaabot sila dili safe and sound, Father. Lord, even we pray, Lord God, sa among panimbahon, karong taga, prepare our hearts, Father, O God, prepare our minds, Father, O God, and we pray, Father, na wala tribisan kung sa mga distraction, Lord God, na makaskurbo, Lord God, sa pag-focus niya ang iyong O Diyos. Lord, this morning, Father God, give us the joy, Ginoo, give us the excitement, Father, O God, as we praise you, as we worship you in spirit and truth, even, Father, O God, sa pagpaginaw, sa mga pulong, Lord, ikaw, Ginoo, mag-anoint ka na ako, Father, O God, even sa iyong pagkakaliton, Father God, even, Lord God, nagpasalamat kami, Lord God, that this morning, Lord God, as we celebrate your goodness, your faithfulness, and mercy sa mong kinabuhi, Lord God, we celebrate, Father, O God, ang among kadaugan, Ginoo, sa matag sa Father, O God, na Lord, ilitin mong kawang, ang among pagkatugiri, at Lord, you have a purpose, Father, O God, sa mong kinabuhi, Lord God, nga nung gitawag ni Lord God, imong karapultaga, Lord God, to praise you, Lord God, to worship you, Lord God, in spirit and in truth. Pinitan ng O Diyos, ang binabalik niya kanimo, dungo, o timaya, in Jesus' name we pray, Amen.
Oh, hallelujah. Hallelujah. You deserve the glory. Let us open our mouth and let us declare the goodness of God in our life. Let us declare what God did in our life right now. Kung unsa ang gibuhat sa Ginoo sa imong kinabuhi, Lord, in your life. Hallelujah. Let us raise our voice and let us declare the Lord for who He is. For He is the King of Kings and the Lord of Lords sa atong kinabuhi. Hallelujah. O karababaya karada shararasi, karababaya karada shararasi, karababaya karada shararasi. Hallelujah. Karababaya karada shararasi, karababaya karada shararasi. Lord, we welcome you, Holy Spirit, in this place. Lord, ikaw Ginoo na kaila ka namo, Padre, O God. Hallelujah. Lord, wala kami matapos na kanimo, O Diyos. Lord, sa matapos sa Lord God, karong Padre, O God, karababaya karada shararasi. Lord, sa mga struggles, Padre, O God, you always, Lord God, help us, Lord God, to overcome, Lord God, trials, Lord God. You always help us, Lord God, to face the giants in our life right now, Lord God. We pray, Padre, O God, and we welcome you, Lord God, in our life, Lord God. Ikaw, Ginoo, magkapatayo, Lord God, na magabiyog, Lord God, sa among kinabuhi, Padre, O God. And Lord, we ask, Lord God, for forgiveness, Lord God. We ask, Lord God, for repentance, Padre, O God. Karababaya karada shararasi, karababaya karada shararasi. Lord, welcome us, Lord God, in your throne right now, Padre, O God. Welcome us, Lord God, in your presence right now, Padre, O God. Ang kami, Lord God, nakatuwag yan kanimo, O Diyos. Lord, help us, Padre, O God, to acknowledge you,
Lord, we pray, Lord God, na kini mga pagdahil, Lord God, these praises, Lord God, their worship, Lord God, Lord, it will serve a sweet aroma into your presence, Father, oh God. Lord, welcome us, Lord God, in your throne right now, Father God. Because, Lord, we declare, Father, oh God, that you alone, Father, oh God, can do, Lord God, impossible to possible, Father, oh God. And we declare, Lord God, the miracles and wonders, Lord God, you've done in our life, Lord God, even in the past, Lord, dili ni mahimo karon, Lord God, kung unsa man ni karon, Lord God, kung dili iha kanimo, Lord God, kung dili tungod, Lord God, sa imuhang gugma, Lord God, kung dili tungod, Father, oh God, sa imuhang salvation, Lord God, nga gihatag ka namo, Father God. And Lord, this morning, Lord God, prepare our hearts, Lord God, prepare our mind, Father, oh God, even, Father, oh God, ikaw, Ginoo, ang maghahatag ka namo o kalipay right now, Lord God, that everything, Lord God, happens for a reason, Lord God. And Lord, there is a reason why we are here, Ginoo, because, Lord, nakay-andam diha ka namo, O Diyos. O kini nagapasalamat, O Diyos, sa tanan nga mga kadaugan, Ginoo, mo gihatag ka namo, Lord God, even today, Lord God, sa mong pagdahil diha kanimo, Lord God. Ikaw, Ginoo, ang magapadayon nga mag-bless, Lord God, sa among panimbaho, Lord God, this morning. Kung kinitanan among ginabalik diha kanimo, dungo ug himaya. In Jesus' name we pray. Amen. Welcome to All Nations Full Gospel Church. We're glad you could join us today. We know God has a plan and purpose for your life right here as you join our worship experience. We are a spiritual family where everyone is loved and accepted. It is our passion to train and raise leaders for the body of Christ to help them discover their God-given talents and abilities. We are a house of prayer for all nations of the earth, and together we believe that the good news of Jesus Christ must be shared all over the world. We invite you to partner with us, and on behalf of our global church family, we welcome you to All Nations Full Gospel Church. Good morning, everyone. For today's announcement, midweek service every Wednesday at 6:30 p.m., Friday prayer meeting at 6:30 p.m., and Sunday morning service starts at 9 a.m., and Sunday evening service starts at 9 p.m. to 11 p.m. through online. At ang service, pwede ka mato sa aidedgc.org sa YouTube kung i-click ang live broadcast. Same site po sa everyday prayer that led by the headquarters every 6:30 p.m. to 7:30 p.m. at Philippine time. And this morning, let us hear the word of God to be given to us by our dear sisters in Christ, Sister Chandra Grace Cabua. Let's give her a round of applause. Amen. Praise God. No, once again, maayong buntag sa ato ang tanan. O maayong buntag po sa ato ang mga kaigsunan no, nga nag-watch through online. No, sa mga wala na kay balo na namon kay YouTube page, no, pwede na mo kay after sa mga Sunday preaching, no, gina-save na po nato sa YouTube, no, na natay YouTube page. Gusto ninyo makita or ma-review ang ato ang mga preaching. So this morning, I would like to thank also Pastor Cynthia for giving me the opportunity nga makashare no sa pulong sa Ginoo sa buntaga. Amen. So akong paghangiwan ng tanan sa pagtindog alang sa pagbasa sa ato scripture today. Amen. Dira sa Song of Songs chapter 5 verse 10 to 20. Kung pagbabasahon, whoever loves money never has enough. Whoever loves wealth is never satisfied. Never satisfied with their income. This too is meaningless. 11. As goods increase, so do those who consume them. And what benefit are they to the owners except the feast their eyes on them? 12. The sleep of a laborer is sweet,
whether they eat little or much. But as for the rich, their abundance permits them no sleep. 13. I have seen a grievous evil under the sun, wealth hoarded to the harm of its owners. 14. Or wealth lost through some misfortune, so that when they have children, there is nothing left for them to inherit. 15. Everyone comes naked from their mother's womb, and as everyone comes, so they depart. They take nothing from their toil that they cannot carry in their hands. 16. This is too grievous evil. As everyone comes, so they depart, and that do they again, since the toil for the wind. 17. All their days they eat in darkness, with great frustration, affliction, and anger. This is what I have observed to be good. This is appropriate for a person to eat, to drink, to find satisfaction in their toilsome labor under the sun during the few days of God has given to them, for it is their lot. 19. Moreover, when God gives someone wealth and positions and the ability to enjoy them, to accept their lot and be happy, their toil is the gift of God. 20. They seldom reflect on the days of their life because God keeps them occupied with gladness of heart. Okay, let us pray. Hallelujah, Heavenly Father, O God. Lord, we thank you, Father God, for your word today, Ginoo. Lord, we thank you, Father, O God, sa matag sa Lord God, na magadawat ang tulong, Ginoo. Lord, nandama ka mo kasing-kasing, Lord God, na mamumuna-una, Lord God, to accept, Lord God, your word, Ginoo. Even, Lord God, akong inyong pagagamiton, hide you, Lord God, behind you, Father, O God, na every word na magawa sa akong Papa, Lord God, there is anointing, Lord God, there is power, Father, O God, that transform us, Lord God, from glory to glory, Lord, let this word, Ginoo, dili may mong hawa nga mulabay lamang sa among dalunggan, but Lord, it will continue to penetrate in our heart, Lord God, it will bear fruit, Father, O God, especially Ginoo sa inyong mga anak, Lord God, na makadawat, Lord God, o makadungog, Ginoo, sa inyong mga pulong. Pinitanan po, Diyos, ang ginabalik niya kanino, yung himaya, in Jesus' name we pray, amen, amen. So, our scripture today, the scripture is in Ecclesiastes chapter 5, verse 10 to 20. So ako pagbabasahon no sa Bisaya nga translation. No, kay dili sa Bisaya nga translation medyo bungag yun siya. No, verse 10, si bisan kinsa nga naghigugma sa kwarta o sa uban pangabahan dili makontento niini. Wala usab ini kapuslanan. No, dili sa ako ang scripture today. Actually, last month pa lang, i-assign namin ni Pastora Cynthia no, kung bisa ang magbalik kada simana. Supposed to be ang ako ang schedule is 2 weeks ago, but no, kay naman kay mga bisita, so na ay mga changes. So, nag-prepare na dun ko actually sa ako ang kanang i-share, no, nga kanang i-exhort sa inyo, ha. But, the Lord always, kanang ganing ginapadayag dun sa kuha sa Ginoo, no, kining scripture dili sa Ecclesiastes kanina. Always yung ginaremind ako sa Ginoo, but anak ko, mahadlok ko, no, na ako yung fear nga i-share ni siya nga police, because kini mangod nga pulong is daghan na pandol, no? Or kini nga pulong after they heard about this is kana ganing murag daghan question or naay kanang ganing mahadlok sa review, no? Because when we speak about money, ang kwarta magyud ka importante kayo sa tuwang tanan, no? So ako ang title karon is chasing wealth versus God, no? Chasing wealth, no, versus God. So, diri sa libro sa Ecclesiastes, we all know si Solomon, no? Kailan mo kay Solomon? No, kabalo ko familiar kaayo sa inyo, kining si King Solomon. No, kining si King Solomon, no, kanang gamay nga story sa iyang life. Bata pa ni siya nga nahimong hari. At age of 50, some scholar says nga si Solomon daw is nahimo siyang king at age of 20. So, bata pa kayo, no, kay karon sa panahon nato na 20 years old, college pa man na, no? So sa panahon ni King Solomon, kay anak man ni siya ni King David, at age of 15, introduce na ni siya ni King David sa mga katawhan na inig mamatay po, ang mupuli sa kuwaki ni si Solomon. So murag gina-equip na siya ba, gina-train na siya ni King David sa mga buluhaton. So when time comes, no nga si King David is namatay na, si King Solomon ang nag-reign dito sa Israel. No, during his reign, kini si King Solomon is murag na ayon kanang kahadlok ba na kanang kaya na ako mahimong hari, no, diri sa Israel. So diri nga time, no, si King Solomon is sa story mong niya
Instead na wealth ang iyang gipangayo, unsa ang iyang gipangayo diya sa Ginoo? Wisdom. No, nangayo siya sa Ginoo kaalam. No, diri siya, si Solomon is primarily known for his wealth, no, sa iyang kadato, and he is the only king, no, who constructed the first temple in Jerusalem. No, si Haring Solomon lamang ang kaisa-isa nga hari nga nag-build jud, no, sa first nga temple, no, nga nitabo dito sa Jerusalem. So kini si King Solomon Church, no, he ruled the ancient kingdom for over 40 years. Grabe, for 40 years, no, nag-rule siya sa Israel. So, yung anak kadugay ang iyang term. No, sa ato adiri ang presidential, murag 6 years yata ang natrom. No, 6 years ang ilang term bago mag-change of president. Pero during sa time nila, kay King Solomon, 40 years siya nga, iyang giharian ang Israel. So, yung anak kadugay. So, sa iyang pag-start, nangayo siya sa ginuudaan, Lord, give me wisdom, no? Kaya nagbisita, kumbaga, sa iyang pagkatulog, nagpakita o nagpadayag ang Ginoo sa iyang damgo. No, nangayo siya o kay gipakunta na siya sa Ginoo usa ang imuhang gusto nung akong ihatag diha kanimo. It's because kini si King David, diba, he is known as close, isa sa mga close diha sa Ginoo. He is a man after God's own heart, no? So since na close si God diha kay King David, kumbaga, ang iyang closeness sa iyang amahan, no, nag-flow po kay King Solomon. So, kato na nga si King Solomon nga, Lord, tagay po og kaalam, no, gusto ko og wisdom. No, so right then, gihatag ni Lord, no, sa Ginoo kay King Solomon ang iyahang ginapangayo. So, this period is noted for the kingdom's peak in wealth and power. Today, makita nato, church, sa life ni King Solomon, for over 40 years, sa panahon niya nag-reign siya, tanan na mga negosyo, tanan na mga panghitabo dito sa Israel, is kanang kumbaga, nagkaroon siya ng abundance, no? Katong time nga naghari siya, muto siya ang peak nga nahimong dato ang Israel, no? Tanan sa wealth, sa power, o sa mga sources nila, nag-bloom jud kumbaga. No, kumbaga sa ato ang panahon, no, makonsider nato King Solomon is si Duterte, di ba, mo na ato ang murag na gina-look up nato siya because during his reign, daghan kumbaga nahitabo nga mga na-implement yun na mga project. So, in their time, no, murag na siya si King Solomon. So, diri sa may book of Ecclesiastes, since he is known as, and he was known as, kanagaling powerful, dato, no, magagawin si King Solomon nga, daghan pud og, so man, asawa, no, pila ka book niya asawa, lalim na kamuabot og 700 ka book na iyang asawa, no. Kumbaga kuno na to, grabe, in all aspect, blessed si Solomon, no, pati sa babae. But then we will talk ang sa iyahang wealth. No, kay si King Solomon at age of 20, nabati na niya ang kanagaling, kumbaga, naabot na siya sa peak sa iyang life, ay na-encounter na naku ang tanan, no. Kayamanan, ang power. So later on, muli diri sa book of Ecclesiastes, nung muli nasulat ni siya, the purpose of his writing diri sa book of Ecclesiastes is a book of perspective, manggudli book of Ecclesiastes. Kung baga yung pananaw sa buhay in terms of money. No? So diri church, no, anagaling ko, Lord, if I share your word today about money, siya nga, tagayin tawon ko og kusog kabaskog nga pining imuhang gihatag sa kuha nga word ni imuhang galing gi-appoint sa kuha tagay kog anointing on how to deal this to your people. No, because somehow ang kini about money is ganing very sensitive nga topic. So especially if dili na to siya ma-understand deeply. Gani ko basi ginigwali na ko anay ba pagbalik ni nanay next Sunday wa inang membro nang kabalik, Lord. Ayaw ipamuli. Ako dito sa basi nanay siya kung man imong gi-share nga pagkasunod Sunday wa na may membro na nanimba, no, basi pamilya na lang ako nang pabilin. No, but then, no, glory to God for His word today na nag-remind ka na po diri sa book of Ecclesiastes chapter 5 verse 10 to 20. Because diri sa book of Ecclesiastes 5, it explains the pursuit of wealth is ultimately unsatisfying and futile. Kumbaga walang saysay. No, para kay King Solomon magud sa kataas sa iyang service diha as king, as a powerful king, as a wealthy king, pag-abot sa tumoy, namor na suti niya nga, wala may pulos ning akong kwarta.
Walay pulos ang ato ang power. Walay pulos ang tanan nako nga mga property. Kay kini mapud nga ya mga tanan nga mga property kwarta o bisan usa pa na dili na niya gipakayo sa Ginoo. Pero gibless siya sa Ginoo og ingana nga butang. Kay iyang giya sa Ginoo di ba? Wisdom. But tungod sa wisdom nga gihatag ni Lord sa iya nakamtan niya o nadawat niya ang anak nga mga butanga sa iyahang kinabuhi. So dili no ato ang kanaganing ma-understand kano nasulti ni King Solomon diri sa first no nga ingon niya sa Bisaya ang pagabasahon. Si bisan kinsa nga nahigugma sa kwarta ug sa uban pa nga bahan dili makontento niini. Wala usab kini kapuslanan. No, but King Solomon did not say church ba nga ang kwarta is really importante. He did not say that. No, what he is trying to kanang emphasize to us is the love of money. No, it's because we have to understand ang kinagaling principle sa pag-abot sa kwarta. Everybody needs money. Iba kasi yung word na love money and need nimo ang money. No, so dito ta mag-focus dapat sa we have nga kanagaling dili may nimong idolize or idol na to ang kwarta. Kasi pag sinabi pera, kailangan ilang na, duda ko kwarta. O, nung isa may tao nga di kailangan ng kwarta, bisan ako, may module na ko, need na ko ang money. No, it's because ang kwarta, muna siya ang kanang form na to pay our bills, no, mag-pay sa rent, atong pagkaon, nasa din nagikan, di ba, sa money man na. No, ang ato ang, sana siya, in all aspects, atong kinabuhi, di ba? Kailangan o kwarta. No, need na to ang money. No, but dili man gud ang gigamit sa verse 10, ang giingon sa Bisaya, is, si bisan kinsa nga nahigugma sa kwarta ug sa uban pangabahan dili makontento niini wala usab kini kapuslanan. So gitawag ni King Solomon nga it is all meaningless. No, it is all futile, uy walay saysay, no walay pulos kanang mga butanga. No, so dili nato makit-an ba nga sa English translation akong pagbasahon, whoever loves money never has enough. Whether whoever loves wealth is never satisfied. No, the NLT version and idea tanin use the word satisfied with their income. This is too meaningless. No, so we need money, of course. No, but diri sa Matthew giingon, Matthew 6:25. Therefore, I tell you, do not worry about your life. What you eat, what you will eat or drink, or what about your body? What you will wear is not life more than food, and the body more than clothes. No? Ana dira si Mateo siyang pulong. That's because ang kwarta mong boy, kumbaga, we are driven to kanagaling magtrabaho pag-ayo kay bukos natay mga panginahanglan. No, naatay ginagbo, naatay ka nang gusto nga i-reach ako ang kinabuhi, and that is not wrong. No, but i-remind ka sa Ginoo, therefore I will tell you, do not worry about your life. No, ana si Lord, sa creation galing sa Ginoo sa man, ipasagdan ba niya ang mga pispis niya gimo, no, ang creation niya sa land, sa water, no, tanan nag-create niya, iha magipasagdan wala. No, kay even ang mga animals, even his creation na ay cycle para mapadayon sila nga mabuhi. How much na kita nga mga anak sa Ginoo. No, dili nag-focus yun si King Solomon no nga munang na-understand na ko katong word ni David tong 2 weeks, 3 weeks ago, nung nga anak siya, di ba nga, nangutan na isa ka Pharisee sa Ginoo nga, Lord, usa man ang imo ang greatest commandment. Di ba, to love the Lord your God with all your heart, mind, and soul. Pag-abot sa soul, our soul is na ay tulo ka aspeto, no? Our emotions, our will, no? So, dira makita na to our mind. No, dira makita na to nga kung kanang tulong aspeto sa ato ang kinabuhi, dili mag-focus diya sa Ginoo, dili na to i-offer diya sa Ginoo, dili na to ihatag diya sa Ginoo. So what else unsa may mabilin para diha sa Ginoo? Wala. No, it's because ang money manggod, when we speak about money, mo ni siyang ginagamit ni Satan to distract us diha sa atong relationship sa Ginoo. Ganina sa among devotion no, sa music team is kanaganing sa book of Joshua nga unsa man ang imuhang dapat kumbaga i-serve, no? You have to choose kung kinsa ang imuhang i-serve diri sa kalibutan. We are not aware sometimes, church, nga ang akong gina-serve or akong gina-idolize is our work, our money.
No, and kana siya is giingon ni King Solomon, that is meaningless. Kay nakaagi na kong anak, diha na kong gikan. No, tanang wealth na ako, pero wala, nalipay ba ko wala. No, because for him, murag kulang. No, murag dili enough. Nga na ako'y wealth, nga na ako'y power, na adya something nga missing sa ako ang kinabuhi. And muna ang word sa Ginoo right now, nga gusto ni Lord masabtan nato. It's because church, we are too busy, no? We are too busy on kana gani nila na grinding para sa ato future, grinding para to get what we want, to kung say mga gusto nato sa ato kinabuhi. O sa sobra nato ka busy sing anak, we tend to forget kung isa dapat ang ato ang alagaran. No, most of the time we serve the money. Dili kay ang nag-create sa money. Munang gi-remind tanong nga, serve the creator, not the creation. No, kay ang blessing man good, it will flow to us. Dili jud ko ripot si Lord. To dili jud ka naman si Lord ka kanagaling sa kay nang lahi nga kanang grabe ka higpit ay kanang grabe ka kuripot mo dili ang ana ang Ginoo. Because today and this year we celebrate the year of conquest. So when God will bless you, He will bless you abundantly. No, malabaw pa sa imong panginahanglan. But usang gina-require sa Ginoo, you have to be faithful to Him. No, we have to be faithful diha sa Ginoo. Kano naman, ang panalangin na adud na nga moabot. But first, you have to submit to God. Dili kay sa iyahang mga gibuhat. Amen? Amen. Murag duha-duha na lagi mo pag-amin. Amen? Amen. No, so dili makita nato no. Even no makita nato ba, daghan ta kay ila. I believe na may mga friends din nga mga dato. No, many rich people has been through this journey that can testify that indeed kana ganing ang pag-serve or ang kumbaga too much kana ganing grinding and sa money is murag anang chasing in the wind lang sila ba nga sama sa Ginoo ni teacher si ani sister Cindy no kato sa preaching niya nga nagdawat ka sa imong sahod pila ka adlaw siguro gani pag nagsulod imong sahod sa di ba kung online naman pag-check mo online ay nasulod na akong sahod mga pila ka minuto ay wala na nang murag ang chasing in the wind ba murag ka lang ni hangin lang nga ni hawa sa imong kamot ngo nang nawala lang sa imong kamot no ang imong sahod so dira mo makita nga ay it's all meaningless no ang imong hago nga naadto sa wala no I have encountered rich people na that despite of their richness no they are not satisfied or they are not happy no makita nato ng mga igsuuna nato or mga friends nato na dato behind that money church behind that kanang galing bank statement nila kadagko kaayo behind that naadjud na sila yung mga story of course dili na nila isulti kay nanuman syempre pride man jud na nila no but behind that dollars that billions that millions naadjud na kulang gihapon sa ilaha no maybe wala pa nila encounter sa Lord sa ilang kinabuhi or kung Christian man ka nga negosyante ka nga dato ka and then you are too much busy or kana ganing you are not satisfied kung usang na diya sa imo nga ma-feel jud nimo ang kulang. No naa jud ang conviction sa Holy Spirit no kay dili gusto si Lord nga kana ganing mag-dwell ka sa kung usa man lang ang gi-create niya. Kaya siya gud ang author ana sa iya jud nagikan. So dapat before diha sa iyang gihatag siya jud ang imuhang pagadaygon. No in fact a Roman Proverbs once said money is like a sea water. The more you drink, the more the thistier you get. No? Like for example, sa isa ka runner or gilid kayo mag-bike, di ba pag uhaw kayo ka kay gikan maka-running, gikan kag-biking, di ba pag uinom kag tubig, bisan ang 500 na liter sa tubig, mahulog na nimo murag dili gyapon ka ma-satisfy, murag kulang. No kay tungod sa imuhang kumbaga kumbaga sa strength nimo ba sa endurance nimo nga gipagawas murag kulang pa. Gusto pa kog more water. No, wala pa ka na-satisfied. Kulang pa ang 500 nga ml. No, just like sa isa ka, gina-design na mo, nato no, sa money. The more na makuha nato nga to ang gusto, pag halimbawa natay, for example, sa ato ang work, no, naatay, kanang ganing ginagol, ang kini nga month, dapat kini nga butang is mag-upgrade ko sa akong computer. Baguhon na ko ang ako ang kumbaga I'm not very familiar mag sa computer parts. Like for example, mapalit ka ba akong CPU? Dinausab na imong CPU. Ay, mas gusto pa ko itong upgraded yun katong kuwan ka ayo mas nindot. Diba? The more na makita man gud nimo nga ay nindot lagi no. Nindot ang akong i-order sa Shopee ba kay usay na asa may kanang mga comments mo jud pag-abot. No, nay ubat pag scam. No? Pero most of that time no pag nakita nindot
ay mag-order na po sa kay nindot ilang products. No kanang wala jud tay kanang humanly nato galing nga kanang gina-desire dili ta ma-satisfy. No dili ta ma-satisfy is because that is the work of the flesh. No, the lust of the eyes. When we say the lust of the eyes, kung ano yung nakikita ng mata natin, yung nagustuhan ng mata natin, yun din na ginasabi ng heart natin na, ay kunin mo yan, no, kay gusto mo yan, no, maganda sa paningin mo, bagay yan sa'yo, no, kailangan mo yan. But that command is from your eyes. So that is the lust of your eyes. Ngunang ginaingon sa Ginoo sa Quality Solomon na, dili ta dapat mag-dwell sa ingana. No, kaya that is meaningless. No, amen? So Solomon teaches us today, whoever loves money, money never has enough. No, so dili na makita nato diri sa may passage sa Ginoo nga ang kini si King Solomon is kini magod nga setup niya is he is a teacher in this time. No, gigather niya ang mga katawhan. No, King Solomon gather all the people, no, and ingon niya nga saan siya? Tanan nga mga butang is walay kapuslanan. No, minsan we have this type of loneliness sa money ba nga ingon nato nga kini nga butang I have to invest in this. No, kay murag kailangan nako ni siya. And then pag nakuha na nato ni siya nga kanang butang, does it make us happy? Yes. No, halimbawa ang isa ka negosyante pag invest ka o kung sabay mga kwan ka na mga closing o kwan, pag nag-boom ang imong negosyo, of course malipay ka. No, kay nag-boom. So sa man ang next na step, kuha na pud ka og another orders para na pud ipuli or imo na pud ibaligya. No? But kala magud siya na cycle, that is not wrong. Kasi kana ganing the blessing of the Lord, but ang kumbaga ang principle ang kana ganing the hunger, no, ang kana ganing murag usahay ba nga kanang ato ang body is madrain na because of the work kay tungod nga naa kay target, and sometimes we tend to forget na I have to use my body to serve God. No, kay pag-abot for example the whole week ikapoy na kag pang live dira, live selling. Pag-abot sa Saturday kay luya na ang lawas. Pag-abot sa Sunday dito nang ipamaulan. No, so the whole week gigamit nimo siya sa negosyo. But pag-abot sa Sunday na para diya sa ginawa na naluya na ka. No, so dila nato makita ba nga we have to balance our kanaganing decisions sa kinabuhi. We have to balance even in our income. No, kay ngano ang Ginoo dili man na siya kanaganing dili ta niya pasagdan. No, have you observed, no, the more money you have, the more friends and relatives you will have. No, agree mo ana? No, everyone will come to you because of your wealth. No, karong panahon dili na siya katong para sa ingon ni Kuya ani Pastor Chito. Karong panahon pag daghan ka kwarta, mas daghan ka og amiga. No, pag daghan ka kwarta, mas daghan manggawas imong mga relatives no kabalo asa na sila gikan nga mga parinti nimo. Sa ngalan nga apelyido nimo parinti na nimo na. No, so in ana, ano but the word of God reminds us nga ang kwarta dili lang ingon nga makadaot sa tuwa, but it will gives us kanang someone food nga magdugang-dugang ug daot sa ato ang kinabuhi. No, so we have to be mindful of that. No, dili sa verse 12 ingon niya, ang trabahante makatulog ra og maayo, gamay man ug daghan ang iyang makaon. Apan ang adunahan dili makatulog pag-ayo tungod sa kadaghan sa iyahang bahandi. No, amen. No, the word of God, no church, I want you to kanaganing understand, no, because this word is the word of God through King Solomon. No, because he experienced the life of wealthy and powerful. Munang ginahatag sa Ginoo sa tuwa nga unsaon nato pag-manage. No, unsaon nato pag-plaster sa ato ang kinabuhi in terms of our finances. No, we must understand kay ano man dili gusto ang Ginoo karong panahon nga mag-dwell lang ta sa mga resources nga tungod lang kay kailangan nato. But God wants us to dwell diha mismo sa iya sa kung isa gikan kanang mga bahandi na na. So kung dili ang ginaingon no na you cannot buy peace. No, usahay sa sobra nato ka kwartahan, no? Dili na ta katulog. Usahay sa tungod kay ala nagsubra-subra na ako kwarta sa bangko saon man ni nako oy. Asa ni nako at kumbaga ibutang no asa ni siya padulong. No, sometimes wala na tayo peace of mind because our mind is always thinks about money. No, so dili na nato
kabalo kung asa nato na siya ibutang. And the hurtful part in church is sometimes the greedy sa money is it will change our character. No mo jud na ang dapat nato pagabantayan. Nung una dili gusto si Lord nga mag-well kaayo ana, dili kay tamag na ganing magsubra kaayo. So kung usa man ginahatag niya nga kanang magdimang jud tag sobra pa ani Lord kanang kwan pa jud isagad pa jud. No, it's because kakita si Lord sa ato ang kinabuhi. He knows kung kinsa tang pag-abot sa future. No, because I believe jud no money can change jud ang isa ka person. No, mo nang through King Solomon, gi-remind niya sa tuwa nga it is all meaningless. No, walay pulos ang paghigugma. No, diha sa kwarta. No, again ang paghigugma sa kwarta. Because we need money, yes, but to love money, mo na siya ang delikado. No, amen? Dili sa verse 13, gingon niya, may nakita ako nga dili gayud maayo dinhi sa kalibutan, ana si King Solomon. Ang pagtigom o bahandi makadaot sa nagtigom ini. No? Ang naganing Lord very offensive lagi ni siya nga pulong Lord. No, kanang murag mawalan man pud no kung mag-grind di alam kung mag-work kay anak man ka ang kinipag ang kinipagayod maayo kay dili maayo sa kalibutan niya makadaot sa kuha. No sa man jud wala ko kasabot. No say na ato ang kanaganing ma-confuse ta. No ana ang Ginoo nga gitagaan ko nimo first Lord nga makatrabaho ko nagtrabaho karon kay nagtrabaho ko imo naman ingon nga ang pagigugma sa kwarta o pag kanang panikamot og trabaho kay dili na noon maayo. No? So dili ba kanang very kwan kayo ang message ni King Solomon. No again ako basahon, may nakita ako nga dili gayud maayo dinhi sa kalibutan. Ang pagtigom og bahandi makadaot sa nagtigom niini. So ang kining ginapasabot diri sa makadaot sa nagtigom niini is kita, no kita personally nga nagatigom og mga bahandi. No, it's because when we speak of bahandi, dili lang siya in terms of money, no? Kana ganing mga material things, no? Kana sa mga mahilig mag-collect, nga bisan kung sa pamandira nga nag-spend ka pila ka thousands diha sa isa ka butang, and then i-display lang nimo. No, mo na kanang anak ko, actually, bisan ako sa una mo, na-review dito sa Ginoo kay ano, sa una, nung nga katong isa pala ko anak ko, pamay kay gasto ato, kay isa pala ko anak. Siyempre, maka-afford pa kag mga collections and all. Nung nga ka na, mapalit kag isa ka butang, malipay, good ka na, nakapalit ka na, ma-happy kay ka, napalit yung imong gusto. Pero kung naunaon mo ka na, imong ipalit yung imong gusto, imo lang i-display. Nung ka na, gusto lang mo siya makita. No, but then, the point there is, did you please God sa pagpalit sa iyong anak na area? No, did you involve God? No, dilan ako nasabtan na even behind sa mga decisions nato, magpalit og car, magpalit og bisan unsa, we must involve God no sa ato mga decisions. Kaya naman, siya magud ang mag-prosper anak. No, sa iya nga magud na gikan ang kanang maling imong gipalit, gikan na sa iya ha. So ask God the Lord, if I buy these things, no, kanang kwan ba ni kini kumbaga useful ba ni? No, dili lang sa kuha, useful pud ba ni para diha sa imuha? No, kay unang ginaingon ni Pastor Cynthia, remember before nga iwali na niya, ang usa ka Kristiyano pag i-bless sa Ginoo makalimot na sa Ginoo. No, kana gani wala pa sa i-bless sa Ginoo nga nay kanang iampo nay ha, ang ako ang negosyo nay kay mag-boom ni nay kay mutabang jud to sa simbahan. Karon kay nag-boom ang negosyo, wala na nakita ni pastora ang membro. No, kana ganing the vows nga imong gihatag diha sa Ginoo kasi kung usa ato ang ginasaad or sulti sa ato ang pastora, we are not saying it to her personally, but we are saying it to God. No, kasi binis akwan man na siya sa Ginoo, galamiton man na sa Ginoo ang isa ka pastora. So kung usa ato ginasaad diha sa iya, saad na nato diha sa Ginoo. Kung gini anak ko, Lord, kinipulong nimo ba kay sakit kaayo. No, daghan maigo dili lang mga negosyante, even ang mga workers, no even kami nga mga non-employers nga nagatigo. No, kanang murag na ami ginapaglaanan. So but then God wants us to understand the principle of money. Kaya because nowadays, makita daghan mga Christians, daghan churches nga nagkabulag-bulag tungod sa money, especially sa mga dagko nga churches. No nga, even ang money is naging reason na nagkaroon og mga division. No, God wants us to understand how to use no ang kini mga finances ni iyang gipiyal kanato. No, according diha kay Timoteo, 1 Timoteo 6:10, sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng kasamaan,
Dahil sa paghahangad na yumaman, may mga taong nalalayo sa pananampalataya at nasasadlak sa maraming kapighatian. No, remember that too much love diha sa money will destroy you. Whether it will kill you. No, but it will destroy us. No? So, dali kanyang na ako illustration, no? Kinsa dili sa inyo ha, ka nangilit kayo mo kaunog ka ng buffet. Nga ng buffet restaurant, kaya kung mga restaurant na mo mga a la carte, no, mabusog ka of course, pero sa buffet mo, dahil ka mo sa buffet, no, pamukawat ka buffet, kaya di ba pag sa buffet is, daghan kay kang kapilian ng pagkaon. No, especially pag ganang mga pagkaon si mong matang, lami, lahit ba yata Pinoy no, bisan ako pa makitag lami, muratag na igdo, ilawan daw na ako, no, sila saan na. No, mag-try-try man jud ta, no, ingana. Anto sa nga nagaling sa busog na ka, gihapon. No, kay tungod lagi sayang akong gibayad diri way pakabusog jud ko. No, kaning ana pa nga sayang akong giadto diri yung kaog diri nga di ko mabusog. Puslan gud ako ni tanan sudan. No, tilawan. No, ingana ta pag mukaon ta ang buffet, especially pagka na mga expensive ka restaurant. No, but dear, no, makita nato diha ba sa ato ang pag-overfeed sa atong kagalingon, isa man ang luoy. Isang luoy. Di ba kita gihapon? Naka-experience mo na nagkaon ng restaurant na murag mong ipatyo sa kabusog ninyo. Na murag ang pagkaon ba, murag kusa na lang siya mong gawa sa imong baba kay busog na kay ka. Pero ito ako ng gapon, kaya na galing magahit na lang nito sa puto-puto, buti mo sa kabusog. Pero kaon gapon na kay puslan, alamig ba ya? So, yung anak, tausay mo kaon ng buffet. Especially pag bag-o or kanang dili kay nun sa ako agod nga murag lamit kay pala try na ko ni steak di mo ko tika no steak every day ko say kita mo steak once a year o say dili pa once a year what jud no try god kaning lang no habhab jud ta para ko sa restaurant no pero ang ending ato ang lawas ang ato ang gina-destroy atong lawas ang kaluoy because the more we take bisan satisfied na ka bisan busog na ka. The more we take, kung sa may metabo, to dili na ka mahilisan. Ang ato ang digestive system, church, no, naalang siya capacity na pwede niya i-digest. So, pag mulampas ng anak sa iya capacity, bigyan na niya ka i-digest, no? Unang usahay, galing makaon, ay usahay nga, ganing pilang adlaw, pabago na process sa imong digestive system, grabe, pilang adlaw, walang suffer, sakit imong tiyan. So, kinsa magyapon na ang naghimo? Ikaw. Kita gihapon. No, just like sa ato ang finances, we want more. But at the end of the day, wala na nato nakita nga the more we lift ourselves, less na ang hitabon natong nahatag sa Ginoo. Pero bag more of us and less of God. No, nasabda nato nga the more we take ang kanang mga mga sanis ka ng mga gina-offer sa tuwa, the more ato na siyang ginadawat, dili na to makita or dili ta aware nga masubra na data kabisi sa sige nato og dawat sa bisan sa ma-offer sa kalibutan and not knowingly nga wala na tay time di sa Ginoo kay naman of course nagfile na ang imuhang mga trabahoon kay nagsige naman kag dawat og trabaho nagfile na silang tanan and tungod kay nagfile na wala na kay time para kay Lord. Unang gusto masabtan ni Lord sa atoa gusto masabtan ni Lord ay nato nga the love of money. No, we are using the word love. No, kasi ang paghigugma sa kwarta mo nang giningon nga meaningless. Pero dili jud sala ang kwarta church because we need money. The point there is the love of money. That is the sin nga ginatawag. No, mo nang dapat masabtan nato kung usang ato ang need, mo to akong i-acquire. No, but too much or deeper than that, that is not good. Amen? Amen. No, dili no. So, dili tanan ginakaon nato is beneficial to us. Same as dili tanan no nga paghago nato nga madato ta is also beneficial to us. Sometimes ginagamit na ni Satan to distract us or ginagamit na ni Satan daghan siyang offer ganuman para madistansya ta diha sa Ginoo o usahay dili ta or ganuman happy man ta. No, lipay man ta kay kini kay abundance kaayo, kini kay kung gusto ko mokaon anywhere, makakaon ko. No, but we are not aware ginagamit na diyan na siya ni Satan nga tricks para ma-distance ta diha sa Ginoo. Amen? No, so church no, ang gusto sa Ginoo no, nga siya la ang mahimo nga source nato sa ato ang kalipay. No, nga siya la ang mahimo na idayig nato, nga para i-adore nato nga Lord, you are
the main source ani. No, kinihabo na ko, Lord, kini-strength na to. Gikan ni diha sa Ginoo. Kay kung halimbawa ka na, gusto mo sa Ginoo nga, tagaan ka kalintura, tibok adlaw, kaya kay niya tagaan. Oy, bisa kasi man ang kalintura, kaya kay na sa Ginoo. No, kapag ang imong strength nga, always man talaga pray, Lord, tagaay ko strength, Lord, nga dili ko masakit. God will grant that to you. Kaya nga naman, obedient, mga faithful ka diha sa iyaha. No? So kana siya is muna siya ang mga butang nga ma-acquire na to diha sa Ginoo, pinaagi sa ato ang obedience diha sa iyaha. So in verse 14 dingon diha, o mawala lang diha sa dili maayo nga negosyo o wala na siya ikabilin sa iyahang kabataan. So King Solomon here states that the money can be lost instantly. No, mawala lang jud na makabtangan na agad-agad. Bisan unsa asa pa na nimo itago sa mga bangko magani karon daghan magani pa itago sa bangko nga matingalan na lang ka nga nawala nimo savings. No? Matingalan na lang halang akong ipundo nga pila ka tuig sa bangko nawala lang. No? Kanang mga daghan ng mga kwan karon mga problems no sa bangko no. Okay lang ta kung ang imo ang deposit nga 500 nadungagan, di ba tayo uban akong unsa tong kay year ba nga nagkuan sila kang ilang savings abot og million wala mo sa million nga savings. No, nagkaroon ng glitch ba sa may kwan sa mga online bankings. No, so the problem, however, is not the money itself. No, we have to understand is the problem kay ang dili ang kwarta or even possessing the money. Ang problema diri church is the love of money. No, money will not reciprocate or hit back our love. No, it doesn't love us back. It won't stay with us, but it will quickly leave us. Kung kita halimbawa nagigugma sa kwarta, ang kwarta magigugma ba sa tuwang balik? Dili. No, kung kita gilove na to atong money, kita lang to naglove ang money ana ang atong gigamit, wala na siya kung baga sense no nga ihapon kang ilove o balik. Because ang money man good, it will akala ganing magdepende siya kung usa nimo siya gigamit. Mutuba siya kung butang nimo siya sa maayo, mawala siya kung gibutang pud nimo siya sa dili maayo. No, but God wants us to understand. Mawala man ang money, but God's love, God's presence, God's provision sa ato dili na mawala. Instant jud na naadjud na kanunay. Amen? So dili ta mahadlok. No, naaman, yes, there are times nga naadjud ang kalisod, that is normal. Pero kung nauna yung church no, sa unang panahon, kato mga panahon nga walang-wala mo, ipasagdan ba mo sa Ginoo? Wala. No, and imagine, sa unang panahon nga walang-wala ka, and then karon, look at yourself now. Kung di unsa ka pag-bless sa Ginoo. No, because that is tungkol sa imong faithfulness, sa imong obedience diha sa iyaha. Kana mo na siya ang greatest testimony nato nga Lord, even sa mga tao mo pres nato. Niagi kog kalisod nga walang-wala jud ko. No, dili nato na kaulaman, sudan tag sa banana, sudan batag kanang inini tubig, kanay asin, sudan batag toyo, dili nato na kaulaw. No, kay despite nga ang ana matong gikaon, healthy ta. No, gitagaan ta sa Ginoo maayong panlawas. Kumbaga, that is your training ground para dito sa dako nga blessing nga gihatag sa Ginoo sa imong. No, that is your training ground nga maghihambol ka, you have to start from this. Kaya nako'y giandam sa imong sa tumoy, ngayon nga dako nga panalangin. So we have to understand the principle of money in terms of spiritual nga aspect. No, usahay nga gud mahadlok ta kay nganong ato ang focus is by sight. No, we are too much Lord, especially pag may mga college nga anak, that is too, no? Even sa ako, nga naana ko'y college po, mahadlok ta ka Lord, wala ni kanang dako nga savings para pang college sa ako ang anak, o sa ako ang mga anak, kita nga mga ginikanan. But the word of the Lord reminds us, no, sa iyang pulong ganina, do not be worried. No, usa pa nga na ako nga imong Ginoo nga no mahadlok man ka. Na ako diri na. No, kulang na lang ba kanang murag isang pata sa Ginoo ba nga mahadlok man ka man ko diri ako tagiya ni kalibutan. No, kanang anak ba no kulang na lang nga ikwata sa Ginoo ba nga iyang always i-remind sa tuwa. No, sometimes ang nagadrive sa tuwa fear. No, mo jud na ang always nga nagahinder sa tuwa to believe or to trust God. No, John 5 says, the heart that loves money is a heart that feels its hope and pursues its pleasure and puts its trust in what human resources can offer. Instead of trusting God, it puts
his hope in what can accomplish. No, so dira usahay ba, instead of trusting God, we trust our resources. No, sabi ni King Solomon, instead na you have to trust God ang imuhang ginasaligan, ang imuhang resources. No, ang ato ang capabilities to produce wealth. And we tend to forget kana tanan diha gikan sa Ginoo. No, makita na ko, I have lots of kanang friends karon nga tungod sa ilang faithfulness sa Ginoo, grabe jud ang ilahang pag-build sa ilang business. So it's because dili kay kanang busy nila ilang self sa pag-issue, but because ang ilang faithfulness diha sa Ginoo. Church, we have to understand unsa kadako nga tabang ang faithfulness diha sa Ginoo, ang obedience diha sa Ginoo sa ato ang negosyo, sa ato ang mga income, sa ato ang trabaho. No, because the word of the Lord says, obey me first, serve me first, kung ako'y bahala diha sa imuha. No, God will give you wisdom. Tagaan ka sa Ginoo, kaalam mo sa mo pagpalako sa imong negosyo. Basta ayaw lang kalimting ang naghatag ana sa imuha. No, kay dili man dalo si Lord. No, just like what Solomon says, wala niya giingon nga bawal ang kwarta. Ang iyang giingon lang is the love of money. No, amen? Dito sa 15 to 16, God said in His word, sa Bisaya na translation na may basahon, natawag kita nga walay dala, o mamatay usab kita nga walay dala. Wala gayud kitay madala sa atong hinaguan. 16, makasusubo gayud kini kaayo. Natawag kita nga walay dala, mubiya usab kita nga walay dala. Unsa may atong maani sa atong paghago nga wala man kini kapuslanan. No, it is a very hurtful statement no matud pa kay si King Solomon. So this is the hurtful fact, no, that we will lose all this material wealth inig kamatay nato. Ang kanang mura beneficial lang jud ani is when we die, kung naatay mga properties, naatay savings, of course mapanamana nato siya, ma-inherit sa ato ang mga anak, ma-inherit sa ato ang mga families. But ikaw mismo nga naghago, dili nimo na madala sa imong kamatayon. No, the word of God reminds us, yes, ang imong kahago na kay savings, na kay properties, mahatag nimo, mapamana nimo sa ilaha. Pero ikaw mismo nga naghago, dili na nimo madala diha sa langit. No, mubalik ta sa Ginoo, no, from ash to ashes. No, ana sa dira, ikaw nga natawo, wala kay dala. No, nakakita mo, of course, ilig mamatay sa lungon lain, pudubuan, puda namatay, no, na signa. No, ang sabaw mo kita nga namatay nga kanang hubutan nga unless na lang kung kato namatay sa sulog, kaya di ba black man yun na wala man na gin-open ng cafe, no. Pero kung mga normal death, no, naman din mga sanina. No, na sila ginasuot. Pero dili na nimo choose nga sinila nga kana imong suoton. Ang nagpilian ang imong suot imong pamilya, imong parente or imong relatives ba nga kana imong suoton sa imong lungon. No, but diri ba ang gusto lang ako kanang murag i-illustrate lang ani is during your kanagaling sa imong kamatayon, even you cannot decide kung sa suoton imo. No, you cannot decide kung sa madala nimo. Pero nakita ko ato sa reels sa may YouTube ba nga, isa ko siya kadato nga negro nga katong namatay siya, ang iyang mga gold o katong sana siya kwarta mga checks niya giapil sa iyahang kafino sa iyang lungon na kanang pagtabos na sa yuta na adyo giapil niya dito kay murag mo to iyang gingon sa iyang last minute testament, so giapil siya mga parents siya mga anak. But the question is, naana sa imuhang lubngan physically, nadala mo siya sa yuta lang nakutob. Pero mag-atubang ka sa Ginoo, magsuot ba kag gold diha sa tubangan sa Ginoo, magbitbit ba kag mga cheque diha sa tubangan sa Ginoo, kana mga binandol nga kwarta, kaya ato ba nang ikagarbo diha sa Ginoo? Dili, wala tay ikagarbo sa Ginoo idi atubang nato. No, because the Lord will not ask you nga, o sige, pila man to imuhang nahalin ato imuhang sa yuta, pila may nahalin ito imong because yung dito nga imong giapo sa kuha, pila na may nabalik sa imuha. No, the Lord will not ask that about the money thing. No, but the Lord will judge us kung sa ang ato ang nahimo sa kalibutan, kung sa ang atong gihimo para sa iyaha. No, dili para sa atoa. No, munang dapat natong ma-understand, church, because many Christians nowadays na-detach yun sila sa presensya sa Ginoo because of their too busyness sa tanang butang. No, gala siya mabutang manggod, pinaagi manggod na siya ni Satan. Muna, let's be aware. No, let's be satisfied, let's be content kung sa ang gihatag ni Lord. Kaya nga, dili man tayo pasagdan. So when we ask the Lord, wala na kung ako ang Lord ka ng this week, wala na ka ng murag budget for this. No, God will send someone for
luyo, ayaw kahadlok. No, bisan man gani katong, remember katong, sana siya? Do you remember katong the story of Noah? Even man gani ang dove, gisugo, di ba ato, nga mangita og land? So, daghan pamaagi si Lord, no, to provide your needs. No, ganaay ka nang sana siya, daghang resources ang Ginoo para ana church. No, ayaw ka worry. Basta making sure lang Jud that you are faithful, you are obedient. No, your intimacy diha sa iyaha is ka na gani consistent. No, kanang dili ta ba nga pag naay kwarta, mawala ta. Pag walay kwarta, bulundot ta sa Ginoo. No, we have to be consistent, no? So, dira makita nato ba nga katong sa story ni the rich man and Lazarus. Have you remember that? Di ba katong namatay ang the rich man and Lazarus? Usa man giingon ni rich man dito kay Lazarus. No, ana siya nga Abraham. No, pwede si Lazarus, no, ang iyang tumoy sa iyang kamot. No, kana murag tubig ba? Nga ikwan lang sa iyang lips kay uhaw na kaayo siya. So, walay nahimo ang iyang kwarta. No, katong naa na siya sa imperno. So, dira nato makita, church, only God, no, only our Father, our Abba Father, can help us, or sa iya radyo ta, makapangayong tabang. Sa iya lang ta makalinol. Amen? So, you cannot bring your money with you. In verse 17, ingon diha, pinakamuman. 17, ang atong kinabuhi puno sa kalisod. Yes, that is true, no? Kalisod, kabalaka, balatian og kasuko. No? Dili siya maupat mga karakter ang kalisod, ang kabalaka, balatian ug kasuko. Dili niya siya ingon nga dili na siya present sa mga Christian. Present gyapon ni siya sa mga Kristohanon. No, mostly kami pag Christian ka murag Lord daghan mo kay pagsulay Lord kung asa ko na Christian, grabe daghan nag pagsulay Lord. Uy, Lord daghan nag kabalaka Lord, uy daghan nag balatian Lord no kung asa mo na Christian o mga kasuko. So it's because kumbaga I remember this one sa mga preaching no. Pag nahimo kang Kristohanon, ginaparealize ni Lord sa imo unsa tong karakter nimo nga dapat nimo tanggalon. Now, for example, magita ka, ay narealize mo, ay, hindi akong kamagitahan, mo ni siya ang dapat na ko i-give up ya sa Ginoo, mo ni siya dapat na ko i-surrender dihakan sa Ginoo. No? Daghan tag mga characteristics na ginapakita, ginapamuka sa tuwa sa Ginoo nga dapat na wala na sa imuha. No, dapat the fruit of the Holy Spirit yun ang mag-manifest sa ato ang kinabuhi. No, again, do not worry about your life. Just be faithful to God. He will accomplish everything you need when you are faithful diha sa iyaha. Amen? So, one of the dangers of having a lot of money is that you may be quite satisfied with this kind of happiness that money can give you and fail to realize that you need more, you need God more than your money. So, we fail to realize sometimes na, ay, mas kailangan na ko ang Ginoo kaysa aning mga bahandi. So, we fail to realize or to appreciate kung unsa ang gibuhat ni Lord sa atong kinabuhi. Kaya naman, our lust of eyes covered sa mga tanan nga mga bahandi, material things na nga naa sa tuwa. Noong atong pananaw manggod is kung unsa lang ang makapalipay sa tuwa. Pero nakalimutan nga mas dapat di ay i-serve ang Ginoo. No, wala natong na-realize nga, Lord, mas kailangan man di ay tika kaysa aning mga butanga. No? So, dili nato na siya kanaganing pasagdan or let's not allow the enemy no nga tricks ta sa anak nga butang. And then, in verse 18 to 19, busa, nasuta ko nga labing maayong himuon sa tao sa hamubo nga kinabuhi nga gihatag sa Dios kaniya. Mao ang pagkaon, pag-inom ug paghimulo sa iyang hinaguan dinhi sa kalibutan kay alang man gayud kana kaniya. 19, gihatagan sa Dios ang tawo sa kabtangan o sa uban pa mga bahandi o gitugutan niya siya nga makapahimulos niini aron madawat sa tawo ang alang kaniya o maglipay siya sa iyang gihaguan gasa kini sa Dios kaniya. Amen? No? Remember, gi-bless ta sa Ginoo to bless others. No muna ginaingon na kanang the principle of the give and take or to be cheerful or to be a giver. No, once na gi-bless ta sa Ginoo, do not forget
to bless others also. Because ikaw tong instrument nga padala diha sa Ginoo. No, gingon niya diha ka, ang kanang gihatag ni Lord sa imong resources, yes, use it. No, i-generate imong income. No, dili na mali nga kintahay, negosyante ko. I-generate na ko itong income na magtukod pa ko another nga negosyo, magtukod ko nga yes, that is okay. No, basta as long as ang kana nga imuhang mga negosyo, ang kana nga imong giagwan, ang kana nga imong income or kana imong resources is you acknowledge God, no? Kanang involved gyapon ang Ginoo o wala jud ka nagkulang diha sa iyaha. So I believe man God, no, ang kana ganing di ba katong kanta ka, give and it will come back to you. Good measure, pressed down, shaking together and running over. No, when you give to God, it will come back to you. No, ang sometimes manggod, pag maghatag ta sa atong offering or maghatag ta sa ubang tao, ang atong mindset nga ay balik ni sa Ginoo sa kuang kwarta dugli. So remember church, ang blessing is not about money only. Ang pagkaroon ka ng maayong panlawas, that is a greatest blessing. Na wala ka nagkasakit. No, sometimes when we say blessing ka ng money jud ang ako ang mo na ano, and we tend to forget nga Lord, daghang salamat kay maayo akong lawas karon. Sama sa katong isa sa testimony sa among kaigsuonan, daghan tao karon church nga nagbayad og thousands para lang sa oxygen. But here you are right now, wala tagagamit og oxygen, makaginhawa ta og maayo, nakakaon ta og maayo, wala bisan unsa mga balatian. That is a greatest blessing. Na ato ka pasalamat diya sa Ginoo. Una usahay no, minsan usahay pag magkuan ganit ko mag-devotion. Kanang usahay ba siguro kung si Lord no makita sa tuwa, ma-hurt siya or masakitan siya ba nga para sa kumbaga siguro Lord siguro usahay no kanang kumbaga sa iya ba ginahimo lamang ko nimo ATM na kung kailangan nimo kuan ba kwarta, pagawas ko muhatag ko, kung gusto ka mo withdraw muhatag ko ano ba. Pero we tend to kanagan to thank God. Lord, daghang salamat Lord ha kay maayo ang lawas, kanang naani gikaon, save me especially sa mga nag-travel always kay dili ba nato ma-predict atong kinabuhi. May uban ana nga maayo ka mag-drive, careful ka mag-drive pero imong mga kasalubong kay mga kaskasera. No, mga kaskasero no. Thank God for that. Kana ganing guidance for that protection. Usahay dili nato na siya ma-neglect nato na siya ikapasalamat diha sa Ginoo. Manang always gina-remind ta ni Lord ba nga always be thankful, always be grateful in everything. No, dili lang kaysa kwarta. No, a philosopher once said, the ironic thing about possession is that you don't possess the possessions possess you. No, understand nato na? No, ang irony daw sa life is, ang possession is, the ironic thing about life, about possession is that you don't possess the possession, but the possessions possess you. Kumbaga, sa kwarta, ang kwarta ang imong naging hari. Kumbaga, ang kwarta ang nagdala sa imong kinabuhi ba? Kumbaga, kung si Manny pa, ang kwarta ba nga, dili ka mabuhi kung wala ako, dili ka makafunction kung wala ako, dili ka nga na malipay kung wala ako. Kumbaga, kulang na lang mo nga na ang money sa tuwa. Kung wala ko, dili ka magtong simbahan. Kung wala ko, kaya nga naman, usahay, ma-inspired mo tamang church, kaya dagan tag kwarta. Pero wala kay kwarta, kaya magbabot-bot, maginuktok sa balay. No ka na mangingana ba nga, dili dapat magiging Lord, dili dapat magiging hari, no ang finances sa ato ang kinabuhi. Amen? In 1 Chronicles 29:12, gingon diha, all riches and wealth comes from the Lord. No, all riches and wealth comes from the Lord. So let's not be a slave of money, church. Huwag tayong maging, kumbaga magpagapos, no, diha sa slavery sa money. Kasi ka ng kwarta, gikan man na sa Ginoo, ihatag na niya sa imuha. But you must be faithful. You have to be obedient diha sa iyaha. God is merciful and He is faithful to those who love Him, and who obey His command. No, so again, church, no, diri sa ato ulong karubuntagan, no. The word of God today through King Solomon, it serves as a reminder. Dili kay para i-condemn ta, dili kay para i-rebuke ta, dili kay para i-discourage ta, no. Ayaw mo ka-discourage nga ay ang ulong sa Ginoo karon, marami discourage may nuon ka mo magnegosyo, discourage man nuon ko mo mag-grind sa akong trabaho. No. The word of God today is not to rebuke, not to discourage us, not to condemn us,
but to remind us na kinsa man dapat ang atong pag-aunahon. So kinsa man dapat ang atong pag-serve. Kinsa ang atong Ginoo. Our God is the God who save us. Dili kay ang atong kwarta ay ang Ginoo. No, our God is the one who creates. No, dili ang atong iyahang gihimo. No, so in Matthew 22 verse 37, God said dira, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. So kung tanan kini atong gihala diha sa Ginoo, tanan kini ato ang isubmit diha sa Ginoo, church, I tell you, the blessing of the Lord will continue to flow to us. Kay dili dalo atong Ginoo. No, dili siya dalo, dili siya bungol, dili siya buta. No, you can seize your situation. Makita ni Lord kung sa imong sitwasyon right now. Kung nagalisod man ka financially, ina siya, ihilak sa iya. Nga Lord, nag-struggle ko financially. Tagay ko kaalam, Lord, kung usaon na ako nga magkaroon ko enough income to provide my family. No, so kung utubo man ang negosyo, that's good. Ibalik na sa Ginoo kay siya ang sources ana. No, offer it to God. Nakalagaling dili ta may imong gahaman. So let's be thankful, let's be grateful no sa tanan nga gihimo ni Lord sa ato ang kinabuhi. Amen. So I invite everyone to please stand. Hallelujah. Heavenly Father, Lord, we thank you, Lord God, for your word today, Father, O God. We thank you, Father, O God, that despite, Father, O God, sa amuang pagiging kamhanan sa Lord God, sa mga salapit ng dito, Lord God, despite, Father, O God, that we are too greedy, Lord God, we are selfish, Lord God, our heart is full of pride. We thank you, Lord God, na wala kita, Lord God, bibigyan ka ng Lord God. We thank you, Father God, that you're always faithful ka lang, Father. We thank you, Lord God, nga naaman kagahi ang ulo usahay, dili mi maminaw diya sa imong pulong, dili mi maminaw sa imong conviction, Lord God, sa imong rebuke. But Lord, thank you, Lord God, na wala siya ka nagkulang ka ng Lord God. Lord, thank you, Lord God, na imong pasensya ka ng taas ka ayon, Father God. And we thank you, Father God, for helping us on how to manage the finances ni mong gitiyal ka na mo. Lord, tudluin ni Ginoo sa mga bahantik ni mong gihata ka na mo. Kung saon na mo ipagamit, Father God, nga dilit kami may himong Ginoo nga maghigugma sa kwarta, Lord God. Lord, dagang salamat that you remind us your word today that the love of money is meaningless. And Lord, help us, Father God, to do it the right way, Lord God, to do the right way, Lord God, sa pag-manage nito sa inyong finances. Lord, we thank you, Lord God, for your miracles and wonders, Father, O God, imong gihatag ka namin in Diyos. Can we sing the worship song na nakatong imo ang himaya? You deserve the glory. Lord, as we sing this song, Father, O God, we want, Lord God, to thank you, Lord God, for your goodness, Lord God, sa mga just want, Lord God, to raise, Lord God, our thankful, Lord God, our gratefulness to that, Lord, Lift our hands in worship as we lift your holy name. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we lift your holy name. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. yes, Father, O God, Lord, you are so great, Father, O God. Lord, we thank you for all the miracles and wonders, Lord God, you've done, Lord God, in our life, Father. Lord, dili mi mahimong successful sa among career, dili mi mahimong successful, Lord God, sa among mga business, Lord God, kung dili tungod kanimo, O Diyos.
Lord, dili mi mahimong successful, Lord God, sa among trabaho, Lord God. Dili mi ma-promote, Father, O God, kung dili tungod kanimo, O Diyos. Lord, we acknowledge you, Lord God, sa among mga kahabo. We acknowledge you, Father, O God, sa among mga kwarta, Father, O God. We acknowledge you, Father, O God, that all these things, Lord God, gikan diha kanimo, O Diyos. So, Lord, daghang salamat. Bisan pa man Ginoo sa kanang lawas, Lord God, a healthy kanang body, Lord God, imong gihatag kanang Lord God. We thank you, Father, O God, sa always yung mga pag-amping kanang Lord God. Even sa among mga pagbiyahe kanong na Lord God, daghang salamat, O Diyos. Lord, ang pagpasalamat, Lord God, kulang pa kini, Lord God, kung ibalik tanan Ginoo ang imong gihatag kanamo. The word thank you, Lord God, is not enough to compensate everything, Lord God, you've done for us. But Lord, accept, Lord God, our thanksgiving niya kanimo, Father, O God. Heartfully, Lord God, ang among ginahatag Ginoo, ang among pagdayeg niya kanimo, O Diyos. And Lord, we thank you, Father. Nasugod karon, Lord God, we will use, Lord God, all the money, Lord God, all the finances, Ginoo, imong gihatag kanamo sa tama, Father, O God. Give us wisdom, Lord God, on how to handle our finances. Because, Lord, we believe in your promises, Lord God, that if we are faithful, we are obedient to your word, Lord God, your abundance, Lord God, your blessing will overflow, Lord God, sa iyong mga anak, Lord God. We believe in your promises, Lord God, that you will never leave us or forsake us, Father. O kititanan, O Diyos, ang ginabalik niya kanino, bumong himaya. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. And let us prepare our tithes and offering. Magbabasa po o verse 2 Corinthians chapter 9 verse 7. Each man should give what he has decided in his heart to give, not reluctantly or under compulsion. For God loves a cheerful giver. Yung mag-ampo kita, Father God, in natin Ginoo, Lord God, salamat o Lord sa mga abot, Ginoo, Lord God, na ang nadawat gitan kanimo, Father God. Salamat Ginoo sa mga answered prayer, O Lord. Thank you, Lord God, for your word. Today, Ginoo, Lord God, na nag-remind sa amo ang Ginoo, Lord, na dili mi kinahanglan Ginoo mag-love ug money, Ginoo, Lord God. Itungod ikaw ang Diyos, Ginoo, Lord, na ang among provider, O Lord God, na ikaw ang Diyos na hatag sa tanan namong kinahanglan, Ginoo, Lord God. Walay makulang ka namo, Ginoo, kung ikaw ang Diyos, ang among alagaran, Ginoo, Lord God, that we will be obedient sa imuha, Ginoo, Father God. Thank you, Father God. Ikaw, Lord, ang mga blessed pa, Ginoo, Lord God, sa mga source of income sa imuha, mga kaanakan, Ginoo, Lord God. Ganiya kami, Ginoo, ang ginabalik ang among tithes and offering dira kanimo, O Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Ako ginahangyan tanan to please all stand along sa to ang closing prayer. But before that, let us sing the song, Dungong Himaya. Sa langit ug sa yuta
Ginoo, mag-guide ka na mo, Lord God. Ikaw mag-protect ka na mo, Lord God. Whether we are near or far, Father, O God. Lord, ang imo balang Espiritu, Ginoo, mag-uuban ka na mo, Lord God. Lord, we pray, Father, O God, ikaw, Ginoo, magapahilayo ka na mo, Lord God. Sa bisan kung sa mga tentasyon, Father, O God. Hallelujah, Lord, ikaw, Ginoo, maghahatag ka na mo, Lord God, of your knowledge and wisdom, Father, God, in everything, Lord God, sa mga decisions, Father, O God. Lord, even ka rin po sa Lord God, sa mga pulong na nadugdan, Lord God. Lord, it will be ka ng bear fruit, Lord God, sa mga kinabuhi mo, Diyos. Lord, we pray, Father, O God, ikaw, pag Ginoo, maghahatag, Lord God, o daghan, pag Ginoo, nga mga kadaugan, Lord God, nga mo na-experience, Father, O God, because, Lord, we declare, Lord God, that this week, Lord God, will be a victorious life, week, Lord God, ka na mo, Lord God, that we will live, Lord God, alive, Lord God, nga imong ihatag ka ng buong Diyos. Even, Lord God, we pray, Ginoo, ikaw, pag Ginoo, maghahatag, Lord God, o kinabuhi, Lord God, nga malipayo, Lord God, sa mga sa mga Diyos. Now, may the Lord God bless you and keep you. May the Lord God make His face shine upon you and be gracious to you. May the Lord lift up His countenance upon you and give you peace. May the people of God will say, Amen. Ayong buntag sa ating mga tanan. Happy Sunday, everyone!